May paraan nga ba para makaiwas sa sakit ng diabetes? At paano nga ba ito naiiwasan? Paano nga ba makaiwas sa sakit na diabetes? May paraan po para makaiwas sa sakit na diabetes, lalo na po kung ito ay type 2. Yan po. Ito yung mga pangunahin o kailangan natin para maiwasan natin yung sakit na diabetes. Una, ito yung mga paraan. Babasahin ko na lang po. Ito po ay advice. Ano po? Ito po yung number 1 advice ng doktor. Ano? Una, kumain ng masustansyang pagkain. Kung hindi ka mahilig kumain ng masustansyang pagkain gaya ng gulay, ng prutas, whole grain, at lean protein, ay maaaring magkaroon ka ng diabetes. At syempre, limitahan mo lang yung pagkain ng matamis at mga matamis na inumin. Pangalawa, ito yung pinakamahirap na para sa atin sa panahon ngayon, yung hindi natin nagagawa. Yung mag-ehersisyo ng regular. Yung pong lifestyle natin kasi madalas nakaupo tayo, madalas tayong nakahiga, at wala tayong physical activity na ginagawa na kung saan ay nagkakaroon tayo ng naiimbak yung ating blood sugar natin sa ating dugo at ito yung nagkakaroon ng pagtaas ng blood sugar. Ang pangatlo po ay panatilihin tama ang timbang. Kapag ka-obese daw po, yan ay magkakaroon talaga tayo ng diabetes o magiging diabetic. Yun nga yun pagkakulang ka sa ehersisyo, magiging obese ka, lagi kang nakaupo, magiging mataba ka at hindi natutunaw at nagagamit yung sugar sa dugo. At ang pang-apat ay iwasan ng paninigarilyo. Paninigarilyo nakakapagsanhi pa pala ng diabetes to. O sabi rito, pinatataas nito ang panganib ng diabetes at iba pang sakit. Yung paninigarilyo po, epekto rin pala. Pero hindi po ako naninigarilyo, kaya hindi ko yun dapat sisihin. Pero dun po sa mga naninigarilyo, medyo unti-unti niyo pong tanggalin or bawasan. Ano po? At ang panglima, limitahan ang pag-inom ng alak. Yun ang ginagawa ko dati, yung umiinom ako ng alak. Naku, gabi-gabi halos minsan, lalo na kung nagtatrabaho ako noon. Madalas yan, yung pulutan pa naman. Minsan matamis, minsan pagka nakakainom ako, malakas ang kumain ng kanin. Yung pa yung pinakano, tapos tutulog ako. Busog, tutulog. Hindi nagamit yung sugar. Kaya ako siguro ako nagkaroon din ng diabetes at naging trigger din yun dati pa. At yung pang-anim, pagkakaroon ng sapat na tulog. Yung magkaroon tayo ng sapat na tulog. Kasi kung lagi tayong puyat, lagi tayong kulang sa tulog, is possible din daw po tayo na madaling kapitan ng sakit diabetes kasi humihina po yung immune system natin. Ang advice ay kailangan daw may hanggang 7 hanggang 9 na oras ang tulog bawat gabi. Dapat na maging pahinga natin sa gabi. At yung pampito, magpatingin at magpasuri ng blood sugar o yan po pagka tayo umiidad na ay kailangan nating magpatingin ng blood sugar. Para nakikita na rin kung ano pa yung mga komplikasyon sa ating katawan kapag tayo nagpapa-check up o nagpapa-laboratory test. Huwag po nating baliwalain minsan yung hinahayaan natin na wala naman ako sakit. Pero kailangan po rin po nating magpa-laboratory or magpa-check up sa doktor kung ano man yung ating status ng kalusugan natin. Kasi yun daw po, lalo na kung may mga kamag-anak, kasi sabi dito, magpatingin at magpasuri ng blood sugar, lalo na kung may kamag-anak na may diabetes o may iba pang risk ng factor. Ibig sabihin po yung pagka po may lahing diabetes, magti-trigger yun. Kung halimbawa, may edad na tayo, hindi ka pa nagkaroon diabetes ngayong dahil bata ka pa o kaya naman kaya pa ng katawan mo, kung nasa edad ka na ng 40 pataas, yan po yung sinasabi ng kalimitan na sinasabi ng mga eksperto na madalas na natin natamaan ng diabetes yung ganong edad. Dahil po unti-unti po kasi tayong nakukulangan sa mga physical activity na madalas na tayo na nakaupo or nakahiga. Hindi tayo kumikilos, nagiging tamad na kasi syempre pag umiidad na, hindi lang naman diabetes yung nating may mga sakit-sakit tayo sa mataas ang uric acid, masakit ang tuhod, kaya madalas tayo nakaupo. Kaya mas importante po yung kaalaman ng awareness para maiwasan po natin at yung ganitong karamdaman. Hindi lang po diabetes pagka tayo may edad na, marami na rin komplikasyon. May sa puso, mataas yung high blood, mataas yung blood pressure natin, nagkakaroon tayo ng mga arthritis. So lahat po na yan ay may kinalaman yung pagkain. Kaya kung kayo may mga kamag-anak, kakilala, kapatid o kapitbahay na nakakaranas ng ganitong nakakaranas na may mga karamdaman, sign ng mga diabetes, ay pwede po kayo mag-share, i-share niyo itong video na to para sa kaalaman ng bawat isa. At ang importante po sa atin yung ating kalusugan, yan ang ating kayamanan, at stay healthy.